magandang mundo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa mga global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, meron ka bang problema na hindi mo alam ang solusyon? Ang tanong, bakit hindi ka nagtatanong para malaman ang solusyon sa iyong problema? Good news! Mamaya pag-uusapan natin kung bakit may mga taong hindi humihingi ng tulong kapag sila ay may problema at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na, Itanong Mo Lang. Oo nga naman, talaga magtatanong ka lang. Pag-uusapan din natin ang mga palatandaan kung ang isang tao ay magiging matagumpay sa buhay. Hintayin niyo po yan dahil ibig sabihin, hindi pa nagtatagumpay, malalaman natin kung may posibilidad siyang magtagumpay. Oo, parang clue. Ito na mga clue. Pero bago yan, kapamilya, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa Tulong Ko Pa sa Mo Global. Special greetings lang sa mga suki namin, Tito Gimo and Tita Terry Moreno, and of course, Mami Lina Heronca for always watching us. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea or one story can change your life. At ang Tulong Pampagana story natin ay hatid sa atin ng Euphoria Noy Pits West Covina. They're offering Filipino-American buffet for only $39. A new experience of flavors. For reservation, bisitahin niyo lang po sa 1230 Lakes Drive 102 West Covina, California. Tawagan po ang numero 626-699-1999. Okay, ang Tulang Pampagana story natin ngayon tungkol sa isang magulang na negosyante. ano yung parents? Parent, ibig sabihin na parent na negosyante. Hindi po. Ibang klaseng magulang po ito. Pag pakinggan niyo pong mabuti, marami tayong matutunan. Oo, magulang na negosyante. Alam nyo, may isang magsasaka ang bumili ng isang balon sa isang negosyante. So, binayaran ng magsasaka ang balon or well sa negosyante, pero nang kukuha na ng tubig yung magsasaka, kasi nabili na niya yung sa balon, ayaw siyang pakuhanin ng negosyante. Bakit daw? Ang sabi ng negosyante, ang balon o well lang ang binili mo, Nako. hindi ang tubig sa balon. Aba, hindi. Aba. Magulang talaga itong negosyante. Ito, can you imagine, yung well lang daw ang binili, hindi daw yung tubig. Ano nangyari? So, nagreklamo yung magsasaka sa kanilang hari. No? Siyempre, para merong arbiter, di ba? At ito ang sinabi ng hari. Ikaw, negosyante, kung balon lang ang binili ng magsasaka, ang balon ay sa magsasaka. Tama yun. At ang tubig ay sa'yo. Tama? Tama. Sabi ng negosyante. Oo. Tama, negosyante. Malamang, sumagot yung negosyante. Tama po. Kaya, hindi pwedeng kumuha ng tubig ang magsasaka. Tama po, sabi ng negosyante. Okay. Negosyante, makinig ka. Dahil ang magsasaka ang may-ari ng balon at ikaw ang may-ari ng tubig, dapat magbayad ka ng renta sa paggamit ng balon ng iyong tubig. Oh, syempre naman, ginagamit Oo. mo yung balon para sa tubig mo. Sa bawat araw na may tubig ang balon, magbabayad ka sa magsasaka. Abay, napaisip-isip yung negosyante. Yung magulang na negosyante. Oo, naisahan yata siya ng hari dahil gusto niyang isahan ang magsasaka. Siya ay humingi ng tawad at hinayaan na lamang niyang kumuha ng tubig ang magsasaka. Ganda po ng kwento. Siguro tanong niyo, ano kayo matututunan natin to? Napakadami po natin matututunan na magagamit po natin sa ating buhay. Lesson number 1. What you sow, you will reap. Yan, totoo po Anong yung- tiyanin mo, aanihin Yung mo. magulang na magsasaka, gustong gulangan, yung magulang na negosyante, gustong gulangan yung magsasaka. Na binili niya lang yung well, so yung tubig akin, hindi niyo pwedeng gamitin. So, feeling ni negosyante, ay nako, kailangan magbayad pa tong si magsasaka dahil para magamit niya yung tubig. Okay, ang gulang po ng negosyante. Ang problema, hindi niya naintindihan, may mas matalino sa kanya. Oo, Yung hari. So, ang nangyari po, yung tinanim niyang kagulangan, ginamit po nung hari sa kanya para gulangan din siya. The end of the day, nakita po nung negosyante na mali siya. At dahil po doon, nag-sorry siya. Ganon din po sa ating buhay. Kumisan po ang gugulang natin. Ayaw po nating magulangan o maisahan, pero tayo nangiisa na ibang tao.
problema pong malaki, huwag kayong mag-alala po. Ang sabi mo ng Diyos, what you sow, you will reap. Darating ang pagkakataon, lahat ng gulang mo, alam man ng ibang tao o hindi alam ng ibang tao, sigurado alam mo at alam ng Diyos yun. Babawian ka ng buhay, babawian ka ng Diyos because what you sow, you will reap. Lahat ng tao may katapat. Diba? Oo. Kung ano man, kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kung nagtanim ka ng kasamaan, aani ka O, rin in ng this case, kasamaan. kung nagtanim ka ng kagulangan, Yes. ay huwag kang mag-alala, makakaharap ka ng taong mas magulang sa'yo at ikaw ang mapapahama. So, please, wag nang manggulang ng ibang tao para po hindi po mapahama. Lesson number 2, if you don't get the better of yourself, someone else will. Sabi ni Ivan Esar yan. Yes, ibig sabihin po, kung hindi mo na ayos yung buhay mo ng tama, may ibang tao gagamit ng buhay mo para ayusin, para gumanda ang buhay nila. Yes. Ganon din po yung sa doon po sa magsasaka. Sinubukan pong isahan ng negosyante magsasaka. Parang feeling ng negosyante, okay na. Oh. I get the better of the deal. Ang problema nga po, may hari na nakita po yung gustong gawin po ng negosyante. So, ginawa ng paraan po ng hari para masolusyonan yung problema ng magsasaka at negosyante. Ako, Ayan po lesson yan. number 3 naman, be wise as a serpent and meek as a dove. I think dyan po ang makikita po natin ang issue po nung magsasaka at nung negosyante. Dapat matalino po tayo sa buhay. Okay, niisahan po ni negosyante si magsasaka. So si magsasaka parang feeling niya, nga tama, well nga lang talaga yung binilig niya. Oo. Pero nag-isip po siyang mabuti. Hindi niya kayang labanan diretsahan po Yung itong sa negosyante. So naghanap po siya ng tao na pwedeng makatulong sa kanya. Wise din po si magsasaka. So humanap po siya at hinanap niya po yung hari Na makikinggan nung magsasaka. na pwede niyang hingan ng tulong para tulungan siya sa problema ang ginagawa sa kanya ng negosyante. Ganoon din po sa ating buhay. May mga pagkakataon, may problema hindi natin kaya on our own. Humingi po tayo ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa inyo at sa atin para masolusyonan ang ating problema. Sabi nga it's when you get complacent that you get taken advantage of. Sabi ni Tony Gaskin. Isipin mo ba, kung si magsasaka po hindi nag-isip, Oo. hindi nagplano, naisahan na po siya ng negosyante. Pero dahil nag-isip po siya, hindi siya complacent, naghanap siya ng solusyon sa problema pinagdadaanan niya. Dahil nga, palagi namin sinasabi, lahat ng problema may solusyon, nakahanap po siya ng solusyon para makuha niya po yung what he deserve. Ganon din po yung negosyante, para makuha niya what he deserve. Ang luloko siya, so magugulangan din. Kaya ang ganda, no? Be wise as a serpent. Kasi nga naman, ang serpent tuso, di ba? Pero may paalala ang Diyos, meek as a dove. Hindi po inaway. Hindi Hindi po inaway ni Oo. magsasaka si negosyante. Yes. Meek siya. Naghanap po siya ng taong pwedeng tumulong sa kanila. Okay. Number 4. Number 4, if you can't solve your problem, ask Ayan. someone who can. Yan Yan ang ang sinabi mo kanina. Sinabi Oo. namin kanila, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kaya yung problema on our own. Hanap po tayo ng tulong sa iba. Pero sa buhay natin, minsan hindi natin kaya yung problema, di ba? So dito sa kwento, naghanap siya ng hari, di ba? Hinanap niya hari para tumulong. Pero tayo, meron tayong King of Kings and the Lord of Lords na pwede nating sumbungan o pwede nating sabihan yung mga nangyayari At sa hinga ng tulong. Dahil may mga pagkakataon po, naisahan tayo ng ibang tao. Huwag kang mag-alala po, pangako ng Diyos, vengeance is mine. I will repay. Huwag kang gumantes, babayaan mo si Lord. Basta isumbong mo lang kay Lord, lahat ng taong nang-aagrabyado sa iyo, si Lord ang bahala sa kanila. Wow, marami pa tayong pag-uusapan, pero para ganahan naman kayong kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ng 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag BBT. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Big Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan po namin kayo ng mga tips para mas lalong gumanda ang inyong buhay.
Simulan muna natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, replace complaints with gratitude. Don't focus on the things that you don't have. Walang bagong cellphone, walang bagong damit, luma ang bahay. Replace it with thoughts that you are thankful for. Pasalamat ka, may pantawag ka. Pasalamat ka, may nasusuot ka pa. Pasalamat ka, may natitirhan ka pa. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. Okay, pag-uusapan natin ngayon ng isang internet article na 7 signs someone will be successful. Sinulat po ito ni Jody Cook. Mga indicator na po na ang isang tao ay pwedeng maging matagumpay sa buhay. Tama ka dyan, sir. Ito yung mga senyales na ang tao ay maaaring magtagumpay sa buhay. So isa-isahin po natin. Tingnan nyo po, baka meron kayo nito, o yung anak nyo, o yung pamangkin nyo, yung apo nyo. Malaman nyo ba, ngayon pa lang, maganda pala Oo, kinabukasan. senyales na to. Number one, they find their own inspiration. Ang ganda po nito. Kumbaga, they don't rely on others to pick them up if they're really having a bad day. Hindi sila umaasa sa iba para ma-motivate yung sarili. Ganda po nun, they Oo. find their own inspiration. Ibig sabihin, may mga pagkakataon po, down po tayo. Ang ginagawa po na, maghahanap po tayo ng taong encourage Tutulak sa sa atin, atin, mag-motivate sa atin. At it's okay, hindi pa masama yun. Importante po yun. Pero ang tunay daw po magiging successful in the future, may mga masamang nangyayari sa kanya, pero siya po mismo ang nag-iisip ng paraan para makaahod siya, para makaangat siya, para hindi siya ma-depress. Importante daw po yan sa success. Kasi may mga pagkakataon po, darating sa buhay natin, may problema tayo, na talagang wala mag-encourage sa atin, walang tutulong. Dapat po marunong tayo on our own to motivate ourselves and help ourselves. Kumbaga, meron silang strategy, no, to always be at their best. Mm-mm. Hindi na inaasahan yung iba. They have techniques to go from low to high energy and they consistently apply them until it comes naturally. Hanggang sa maging second nature na nila yan. So, ibig sabihin po, kung may mga tao pong ganito, malaki posibilidad maging Oo. successful. Pero sabihin niyo, paano sir kung wala akong ganyan? Good news. Mula sa araw na to, gawin niyo na. Maghanap ka ng paraan to motivate yourself so that one day, you will be successful. Parang hindi ka na mag-iintay. Mm-mm. Ito pa ha, lumalayo sila sa mga draining na topics, Mm. mga draining na tao. Mm-mm. They inspire others by product of their self-assurance. So, Nakaka-apekto tuloy Kasi sa po may sipa. mga kwentuhang nakakapagod eh. Oo. May mga topics na nakakapagod. Toxic. May mga taong nakakapagod kausap. So ito po yung mga taong, ito pong taong medyo magandang kinabukasan, pag nakakita po siya, iniiwasan niya to. Yes. Kasi po, makakahila po ito sa kanya pababa. Hindi po payo ko sa inyo. Gusto niyo mag-successful? May mga kausap na iwas-iwasan niyo. At may mga kausap na puntahan nyo kasi nakatulong sa inyo. At may mga topic na huwag nyo pag-uusapan kasi may stress lang kayo pag tinuloy nyo ang usapan na yun. Ako po, ganun po ako. Pag may mga topic, I try, Umiiwas ka na. Nakakapagod po Oo. kasi. Number 2, their character is sound. Mm-mm. Sabi nga, yung character predicts success more than anything else, di ba? Sabi ng ni Jody Cook, who you are now is who you will be in the future. So, napaka-importante po yung character kung sino ka talaga. Iba po yung, may mga tao po umaarte lang eh. Oo. Mukhang mabait, mukhang honest, pero at the end of the day, lalabas at lalabas, sino ka talaga, at kung talagang ikaw ay walang hiya talaga ang kilos mo one day. Oo. Pero pag ikaw tama sa buhay at tama ang karakter mo, lalabas at lalabas yun. One day, you will be successful. And tanong mo yung sarili mo, are you the type of person who sticks to your word or always makes excuses? Yes, Diba? yun ang karakter po. Character mo. Ang tawag sa Tagalog doon, mayroon ka bang palabra de honor? O ikaw ba yung succeed in your work? Kung excelente yung work mo is not achieved dun sa umpisa lang or sa ending, pero ito ay way of life mo na. Totoo, yung mga tao pong hindi mapakali, pang hindi makapagbigay ng maayos sa trabaho, yan po, may pag-asa po sa kinabukasan. Kaya nga ang mga future leaders daw show leadership skills in their very first role. Small actions multiply over a lifetime to determine someone's future in a big way. Ibig sabihin, kahit maliit po yung ginagawa, makikita niya po, nako, may galing po ito. Kasi maski sa maliit na bagay, faithful po siya, malamang po talaga maging successful yung batang yan. Number 3.
they are consistent behind closed Ayan, doors. ganda po niyan. Yung Ibig- bang ano, okay. di ba, someone bound for success operates exactly the same whether they are being observed or not. Di ba? Makikita niyo po mga taong magiging successful in the future. Ito po yung taong kahit may nanonood, walang nanonood, Wala, may yes. nakakakita, may nagbabantay, tama at ginagawa, inaayos yung trabaho. Yan po may pag-asa. Pero kung kayo, nagtatrabaho lang kayo pag may nanonood o may nakakakita, ay naku, mahirapan kayo maging successful. Yes. Sabi nga, they do what they say with audience or none. They don't aim for the bare minimum. Talagang maximum. Tsaka hindi sila papetex-petex lang, di ba? Pag wala yung boss, di ba? Kumbaga ginagawa niya may boss o wala. Kaya maraming po tao nagtataka ba't hindi gumaganda ang buhay nila. Alam niyo po, huwag na kayo magtaka. Kung minsan, kayo po, alam niyo po mismo yung mga mali niyong ginagawa. So, at this point in time po, sana, ano man trabaho po natin, bigay po natin todo. Nakikita man ng boss natin o hindi. By sa totoo lang, may nakakakita. Nakikita ng Diyos yan all the time and God will reward you. Sabi nga, di ba, may mga work chats tayo, yung mga group chat. Ginagamit daw ito ng mga taong successful as allies, not the secret gossip room. Diba? They know who they are and who they want. Number 4. They don't need following up. Yan, naganda niyan. Hindi yan. Oo. Pag binigay mo ng trabaho, hindi yan. Natapos mo na ba? Ginawa mo na ba? Hindi eh. Sila mo po mismo. Boss, palapit na. Boss, ito si status. Nagbibigay po siya ng status report sa boss niya. Yan ang taong malamang maging successful. Kaya nga, they don't need chasing or following up because they make it their mission to match their actions with their words. So ito yung mga taong sinisigurado masabit ang report on or before that Oo, time. trustworthy daw yan and talagang ang sarap katrabaho. 'Di ba? Ito daw yung mga tao na parang lifeblood daw sila ng business. Number 5. How they talk about others behind someone's back. They are kind that they avoid conversation involving judgment. Ito po tandaan nyo, pag nakakita kayo ng empleyado o taong marites, ano po yun? Chismosa. Mali po ang posibilidad mas maging successful itong tao to. Normally po, ang mga taong successful, kaharap o hindi kaharap yung tao, Pareho. pareho yung sinasabi, hindi po siya backbiter at hindi po siya nagkakalat ng mga kwentong hindi tama. Pag nakakita po kayong ganyang tao, baka may pag-asa yan. At saka nagko-concentrate sila sa kanilang own endeavors. Trabaho diba? nila. And refrain from criticizing others. Totoo yan. Yung trabaho mo kasi kasuhin mo, iba comment sa trabaho na iba. Yung trabaho niya nga hindi maayos. So, dyan yung makikita may pag-asa. Maging Number successful. 6, they take ownership. Yan. Kumbaga, they take responsibility about the work done, whether good or not. Ito po yung mga taong Oh. marunong umako ng pagkakamali. Hindi yung turo ng turo at Pointing gawa ng fingers. gawa ng excuses. Pag nakakita kita tao, ay, sorry po, nagkamali po ka talaga. Pero pag nakita kita, kasi siya, kaya ako naman nagawa yan. Kasi nako, delikado po yun. So, take responsibility for your actions if you want to be successful. Saka determinado sila, focus, 'di ba? Kasi they own it, 'di ba? So, they finish what they started. Number 7. They spread good vibes. Yan, ganda nito. Kasi they're so sure of themselves that they can encourage others. Kaya they use it to inspire. They are positive and happy. Ito po yung mga tao, ang sarap kausap, ay, hindi ka dinidepress, hindi naninira ng ibang tao, pag kinakausap mo, ma-inspire ka, ma-enlighten ka. Yan po ang taong magiging successful in the future. Oo, grateful. They don't throw tantrums over what they cannot control. Nako, sana po marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman. Pag-uusapan natin bakit may mga taong hindi humingi ng tulong kapag sila ay may problema at paano ito masusolusyonan. Pero bago tayo mag-break, kapamilya, kung ikaw ay nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas, sulitin mo na ang biyahe mo. Visit the Skin Clinic, SKEEN. They are keen on skin with Dr. Gisela Trajano Sarmiento. The mentor to many doctors, talagang mapapabilib ka dahil your face and body may appear 10 to 20 years younger. Yan, may mga tao po gusto pong magkaroon ng yan. Kaya lang, problema dito po sa Amerika, pag ang mahal niyan. My point is this, from time to time po, umuwi kayo ng Pilipinas. Meron po isang magandang clinic na pwede niyong puntahan na mabibigyan mo kayo ng 10 to 20 years younger look. Oo. Pero hindi po magagasgas ang inyong bulsa. It's like turning back the hands of time. Bisitahin niyo pong award-winning Skin Clinic, a leading anti-aging center for medical tourism. Connect po sa kanila sa Facebook or Instagram or call them at 0917-152-7546.
puntahan nyo po yung kanilang Facebook account, Skin Clinic. Okay? Yes. Doon pwede na po kayo mag-schedule. At malamang, pagbalik nyo sa Amerika, batang-bata na kaya. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa Beauty Tips for Life mula kay Jane Maganshan ng Jane Rockstar Salon. Jane? Yes, yeah. Massaging gently, fingers trace, bringing calmly sacred space. Like prayers whispered, soft and low. In this moment's grace does flow, massaging gently, fingers trace, bringing calmly a sacred space. Like prayers whispered, soft and low. In this moment's grace does flow. As we nurture each precious root, we tend to the soul's deepest pursuit. As we nurture each precious root, we tend to the soul's deepest pursuit. Here we go! Let your voice be heard by the way your hair speaks. I'm Jane Rockstar Salon. Yes, you can be whole. Maraming salamat, Jane. Visit Jane and get a free hair consultation sa Jane Rockstar Salon at Puntahan niyo po to 12146 South Street C, Artesia, California. Tawagan ng numerong 562-850-7110. Okay, dadako na po tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya, bakit ba may mga taong may problema pero hindi humingi ng tulong o payo sa iba? Bakit? Bakit nga ba? Yung iba naman, parang pinahirapan yung sarili, no? Na mag-trial and error, pwede naman magtanong. Again, bakit? Bakit? Pag-uusapan po natin yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, bakit may mga taong hindi humingi ng tulong kapag sila may problema at paano ito masusolusyonan? Sa ating episode na, Itanong mo lang. So may mga dahilan po at may mga solusyon yung mga bagay natin. Bagay na yan, pag-uusapan natin. ang Number one, mga dahilan, number one, because they know the solution to the problem. Alam naman pala, sir. may mga tao, feeling nila, alam nila yung solusyon sa kanilang problema, kaya hindi po humihingi ng tulong. Ang problema, kuminsan, feeling lang nila yon. Kuminsan, mali pala yung kanilang feeling. Ayun nga kaya lang minsan, di ba, may mga taong alam ang solusyon sa kanilang problema, pero meron pa pala silang hindi alam. Oo, may mga Oo. papaing feeling nga po nila. Kaminsan, Oo. alam nila eh. At kaminsan po, alam naman nila, hindi naman nila ginagawa. Kaya hindi pa rin po nasusolusyonan yung problema. Oo. May mga pagkakataong pong ganyan. Kaya po, napaka-importante po, humingi tayo ng tulong. Kasi hindi po dahil yun naisip natin, yun ang tamang gagawin. Yun ang tama. Gaano kadalas po nangyari na to? Yung akala mong tama, mali pala. Pero kung nagtanong ka lang sana, di medyo nasolusyon ang problema. Oo, tsaka yung knowing and doing, magkaiba yun, ha? Mhm. Maraming tao alam ang kanilang dapat gawin para masolusyonan ng problema, pero may problema pa rin dahil hindi nila ginagawa yung alam nila. Yan po isang number one issue. Bakit may mga taong may problema hindi masolusyonan? Kahit alam na nila yung problema Yes. nila. Alam din nila yung solusyon sa problema nila. Kasi po hindi po ginagawa. Sabi nga po ni Mga Evelyn, iba yung knowing, iba yung doing. Doing. Kaya napaka-importante pong payo ko po sa inyo. Kung meron kayong problema, alam nyo na yung solusyon, gawin nyo na.
Kung hindi kayo sigurado sa solusyon nyo, itanong mo lang. Kaya mo ang title ng segment natin, itanong mo lang. Pero the moment alam mo na itanong mo na, gawin mo na. Problema ko minsan, doon sila nagkakaproblema. Paano gagawin? Again, kung nahihirapan ka, paano gawin? Kahit, di ba kung minsan may nakasulat na, hindi mo pa rin magawa, pwede ka ulit itanong mo lang. Kaya i-link po namin. Napakalaki po ang mangyayari at gaganda sa buhay niya pag natuto Diba? tayong magtanong. Di ba noong araw, wala pang Waze? Mm-mm. Di ba? Pagka naliligaw ka, uy, tanungin mo nga kung liliko tayo sa kanan. Ayoko nga, Ayoko ayoko. nga. Mm. Ito yung dahilan number 2. Because they are ashamed to ask questions. Yan, totoo po yan. Oo, totoo yan eh. May mga taong hiyang-hiyang magtanong. Hindi na lang siya magtatanong kaya pinababayaan na lang nila yung problema o kung minsan nang huhula na lang. Ayun, lalong lumalaki yung problema. Sa kalsada, naliligaw pa. Totoo, isa po Diba? sa malaking dahilan ba't marami sa atin yung problema natin hindi masolusyonan dahil mahihiyain po tayo. Sample po, gaano karami sa inyo may problema sa pera? Nasa kamay? Marami. When was the last time pumunta kayo isang tao magtanong kayo kung paano solusyonan ang problema niyo sa pera? Sa totoo lang ho, bihirang-bihirang tao gumagawa nun. Anong ginagawa nila? Nang huhula sila. Trial and error. Nag-iisip sila ng sarili nilang solusyon. Okay naman po, hindi naman po masama yun. At sinasabi lang po namin, may mga pagkakataon, yung problema mo, kayang solusyonan ng isang taong magaling sa problema mo. Ang gagawin mo lang, itanong mo lang. Ang problema po, dahil sa ating hiya, ayaw nating magtanong. So hiling ko po, huwag nyo nang patagalin ang inyong problema. Maraming tao ang may alam sa solusyon ng problema mo. Itanong mo lang. Alam mo, ito, ang solusyon kung nahihiya ka talaga magtanong ng face-to-face. Yeah, ito na, ibig sabihin, kung sa talagang problema mo ay nahihiya ka, Oo. may solusyon po kami. Oo, Pero, kung nahihiya ka, pwede mong i-text. yan. O pwede mong i-email yung tanong mo. Pwede rin sa tulong ko, pasa mo global@gmail.com. So may mga eksperto po sa problema pinagdadaanan niyo. For example, relational, financial, professional, lalo na po sa YouTube. Marital, oo. Pwede po yung mag-comment, Sir, ma'am, mayroon po akong problema ganito. So, hindi mo kaharap yung tao, hindi face-to-face. O kaya, pwede mo email yung tao mo yun. So, nabawasan yung hiya mo kasi hindi ka naman nakaharap eh. So, pag ginawa mo to, malaki ang posibilidad masolusyonan yung problema mo dahil nagtatanong ka sa taong may kaalaman at kasanayan sa problemang pinagdadaanan mo. So, email, text, on any communication na hindi face-to-face, baka mabawasan ang hiya mo. Oo, tsaka di ba minsan pagka nagtanong ka, bigla magkakaroon ka ng realization, ay oo nga hindi ko naisip yun. Meron palang ganon. Kaya diba? dapat po, Oo. itanong Tsaka, mo lang. Yung nahihiya, so kung nahihiya ka, pwede mo ipatanong sa iba. Ayan, ito po, another technique. Oo, pwede kang humanap ng taong pwedeng makiusap sa iba, na magtanong. Kumbaga, dadaan ka doon sa taong yun. So may mga pagkakataon po na ikaw ayaw mo kausapin yung taong yon. Dahil kahit alam mo siya yung taong makakatulong sa'yo. So what do you do? Humanap ka ng asawa mo, anak mo, kaibigan. Ako po, may mga pagkakataon po, may mga taong ayokong kausap, pero alam ko makakatulong sa akin yun. Ang ginagawa ko po, hani, pakikausap, pakitanong nga itong problemang ito. So, may problema ako, pero hinanapan ko ng solusyon para malaman yung solusyon sa problema ko. Ganon din po kayo. Yes. Maghanap kayo ng tao, pwedeng yung hinga ng tulong para siyang magtanong nung tanong mo sa taong tutulong sa iyo. Tsaka minsan, di ba, meron ng mga frequently asked questions. Titignan mo na lang yung mga sagot nun. Minsan may mga libro na nagtanong na questions about life's difficulties. Di ba? Questions about ganito. Minsan nga pag nag-google ka, makikita mo na yung mga tanong doon eh. Is this beneficial? Is this not? Kumbaga, pwede pala yun. At pag nagtanong ka, ay ang dali lang pala ng solusyon. Di ba dati, hirap na hirap yung mga anak natin mag-tune up ng kotse. Di ba? So nagtanong sa Google, ay, ganun lang pala kadali. So, yun pwede. po, napaka-importante po. Pwede kang magtanong, Yes. pero kung nahihirapan ka pa rin, pwede kang magpatanong. Humanap ka ng Yes. taong pwedeng magtanong on your behalf kasi at the end of the day, the object of the game is this. Malaman mo yung solusyon sa problemang pinagdadaanan mo para hindi ka na magdusa sa sitwasyon mo ngayon. Ang Itanong importante, mo lang. Oo, ang importante ay magtanong para malaman ng sagot. Kasi pag hindi ka nagtanong, walang sagot. Kaya po, itanong mo lang o ipatanong mo lang. Yun po, Yes. yung ating tip number 2, kung nahihiya ka,
Ipatanong mo lang. Oo, marami. Paano magkaroon ng buhay na mas matagumpay? Paano, di ba? Yung mga questions na nagbabother. Normally, paano ayusin yung relasyon yung mag-asawa? Mag-asawa, Gano'ng karami sa oo. inyo naghiwalay na? Kung nagtanong lang sana kayo, naayos niyo ang buhay niyo. Gano'ng karami sa inyo nasira ang relasyon niyo mag-ama, mag-ina? Kung nagtanong lang kayo sana, naayos sana. Gano'ng karami sa inyo nasira ang trabaho niyo? Kung nagtanong lang sana kayo, nasolusyonan niyo. Oo, wag na mag-trial and Itanong mo lang. Okay, bago tayo mag-break, marami tayong pag-uusapan pa ha. Reminder lang to all winners of Crown Plaza Manila Galleria Hotel. Yung ating pa-promo na merong mananalo, paki-check lang po ang inyong email at i-coordinate nyo po sa amin on how you want to claim your hotel gift certificate. Pag uwi nyo sa Manila, magagamit nyo yan. Yan. Sa amin magbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Figure siya pumuli. At Abiling Garcia. Tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na bakit may mga taong hindi humingi ng tulong kapag sila'y may problema at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na, itanong mo lang. Review tayo, number 1. Number 1, because they know the solution to the problem. So, yun ang unang-una po, number 1, kaya hindi sila nagtatanong, alam na nila yung solusyon sa problema nila. Siguro mas eksakto. So, kaya hindi na sila kailangan magtanong. Siguro mas eksakto, they thought. Yeah. They thought, diba? They know the solution to their problem. Number 2, Because they are ashamed to ask ayan, questions. totoo po, napakalaki pong problema yun. Nahihiya po sila, kaya hindi sila nagtatanong. Ang problema po, nagdudusa sila sa problemang pinagdadaanan nila na hindi sila nagtatanong. Kaya ang payo po namin, itanong mo lang. Yes, at meron tayong solusyon na naibigay kanina. Magtanong ka lang, Ipatanong or mo lang. ipatanong mo lang, or dumaan ka sa mga medium na hindi face-to-face kung nahihiya. Number 3 na po tayo. Number 3, because they are afraid. Ayan. Takot ako. Kanina, Oo. hiya ako. Ngayon, takot ako. Ano na may katatakot mo? Ano yung kinatatakot May mo? mga tao rin ganyan eh. Marami silang takot. Natatakot silang ma-judge. Natatakot silang mahusgahan ng ibang tao na, uy, bakit ako nagtatanong ng ganito? Siguro iniisip niya may problema kami. Yeah, ganito. Diba? Ito po yung normal Oo. takot. Mga takot nila. Pag nagtanong ako, ano isipin nila sa akin? Tanga, mahina, hindi alam ang buhay. Kaya kahit talaga hindi naman niya alam, hindi na magtatanong kasi natatakot siyang Ma-judge. husgahan. Oo. Okay. Iba naman, pag nagtanong ako, malalaman nila yung problema nila. Ayun. Namin, ay baka ikwento niya sa iba. So again, takot na naman po yun. So ito po yung mga takot, because sa takot, hindi nagtatanong. Ito ang problema. Dahil hindi nagtatanong, hindi nalalaman yung solusyon, hindi nasusolusyon ang problema, patuloy silang nagdudusa dahil sa takot. Yes, oo. Kaya nga may mga counseling eh, di ba? Importante yon. Una, ayaw mo ma-judge, kaya ka natatakot. Pangalawa, ayaw mong malaman ang problema mo. Pangatlo, eto na sinabi ni Sir V kanina, baka ikwenta po sa iba, So, di ba? Oo. itong mga fears po na to, lalo na yung kwento sa iba, totoo naman po yun. Kaya po sinasuggest namin, kung talagang kailangan nyo ng tulong, lalo na po relation, humana po kayo sa mga relational expert o mga marriage counselor o Yes. spiritual counselors, church nyo and everything, na normally po, hindi nila kinukwento yung mga problemang pinagdadaanan nyo. So, makakatulong po yun dahil malalaman nyo po yung solusyon. Pero kung sakaling talaga, sir, takot talaga ako sa mga bagay na to, good news, may mga solusyon po kami dyan. Yes, you can ask anonymously. O, paano yun? Hindi mo kailangan ipaalam kung sino ka. For example, Diba? gaya na po sinabi na may Oo. problema ka, gusto mo magtanong dito sa spiritual person, Oo. padala ka ng letter, pero huwag mo lagay pangalan mo. Yes. Okay? Tapos sabihin mo, paki-text lang po sa sagot sa pangalan sa ganito, o kaya sa email na ganito. Hindi mo kailangan. So, makukuha mo yung sagot, solusyon sa problema mo, kahit hindi nila malalaman kung sino ka, so wala ka dapat ikatakot. Ikatakot, Kasi problema oo. lang takot eh. Kwentuhan ka, i-judge ka, eto dahil anonymous, so huwag kang matakot. The good news is malalaman mo ang solusyon sa problema. At saka again, ulitin ko ha, pwedeng humanap ng taong mapagkakatiwala ang magtanong. Pwedeng Totoo yan. gawin Example, yan. meron kang
talaga pinagkakatiwalaan mo o talagang alam mo, kaibigan mo. So, pwede mo gamitin itong mga tao to para magtanong sa mga taong makakasagot sa iyong problema. At saka siguro reminder lang, magtanong ka sa taong pwede mong pagkatiwalaan na hindi i-share sa iba yung problema mo, yung talagang trustworthy, di ba? Normally po, yung mga Oo. professionals, for example, mga psychologists, mga psychiatrists, mga marriage counselors, yung mga professional one, normally po, it is against their moral ethics o Yes. professional ethics to share yung kwento ng kanilang kliyente sa ibang tao. So doon pa lang ho, mayroon na kayong security, pero nagtanong kayo si kumare, kay kumpare, kapitbahay. Kapitbahay. Ay, naku, delikado ka kasi hindi ka siguradong hindi ko kwento sa iba. Yun po ang mga dapat yung bantayan. At minsan, wala namang dapat ikatakot, di ba? Mm-mm. Kaya lang, ito yung pananaw ng marami, pero fear. Ano yung fear? F, false emotions. False emotions appearing real. Yung F-E-A-R. So, ibig sabihin Hindi nila, naman totoo. Pakiramdam di nila, ba? natatakot lang sila, pero wala naman dapat ikatakot. Oo, hindi naman totoo. Kaya lang yun ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya natatakot. Ang di ba? problema, dahil sa takot nila, dahil sa mali nilang paniniwala, hindi sila nagtatanong. At dahil hindi Yes. sila nagtatanong, hindi nila malalaman yung solusyon. At pag hindi na naman nalaman ang solusyon, patuloy yung pagdudusa. Take note, ang ating issue dito is matigil yung pagdurusa at paghihirap. Para matigil yun, dapat nalaman nyo yung sagot. Para malaman yung sagot, itanong mo lang. Oo. Di ba meron tayong mga kinondak na seminar dati sa mga retirees, ano? Dahil hindi sila nagtanong kung anong gagawin nila sa pera, ayun na Naubos. scam. Oo. Meron kayong mga naglalapit sa inyo para mag-invest. Oo. Itanong mo lang sa napakaraming tao nakakaalam nito. Correct. Sasabihin, ay mali yan, huwag mong gawin yan, scam yan. Mabibigyan Hindi ka ng tatanong, wisdom. di na-scam ka. Yes, oo. So siguro mas magandang FEAR is face everything and rise, di ba? Oo. Sabi na, pag meron kang fear, harapin mo. Tapos aralin mo, at malamang pag inaral mo, nagpatulong ka, you will rise. Yun po, ibig sabihin. Yes. So yung isa kanina, kala niya alam niya. Yung isa naman, Nahihiya. nahihiya siya, Natatakot. natatakot. Oh, number diba? Pang-apat, because they are too Ayan! proud. Medyo Proud. feeling yabang po. Sabi ng iba, ako, hingi ng payo o tulong, malabo yan. Ano ang tingin nila sa akin? Mahina? Naku, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong. May kilala ka bang ganyan? Yan, may mga tao po, dahil po sa kanilang pride, hindi nagtatanong kahit kung minsan, sila mismo alam nilang, hindi nila alam yung sagot sa problema nila. Mm. Dahil sa kanilang pride, hindi nila makayang magtanong. Pag hindi sila nagtanong, ano na naman ang cycle? Hindi nagtanong, hindi malalaman ng solusyon, patuloy yung pagdurusa. Pero kung nagtanong lang, malalaman ng solusyon, matitigil ang pagdurusa. Bakit patuloy nagdurusa? Pride nga po masyadong proud, masyadong mayabang, ayaw paalam sa ibang tao na kailangan niya ng tulong, ayaw paalam sa ibang tao na hindi niya alam lahat ng bagay. Tandaan nyo, pride comes before destruction, di ba? Pakisabi lang sa mga taong proud, ingat, ingat. Di ba? Ito, sinabi ko kanina, pride comes before destruction and haughty spirit before a fall. Diyos po nagsabi niya, pag tayo mayabang at tingin natin, alam natin lahat ng bagay, malamang po we will go down. Because wala pa po akong alam na taong naging successful na hindi nagtanong at nagpakumbaba at humingi ng tulong sa iba. Ang kadalasang sanhi ng kasawian ay kayabangan at hindi katangahan, di ba? O kawalan ng alam. Totoo po yan. Ang tunay daw po talaga ang dahilan ba't bumabagsak ang tao, kayabangan. Hindi po katangahan o kawalan ng alam. Dahil Yes. kung talaga maniniwala kang wala ka, di magtanong ka. Yes. Ang problema po ng kayabangan nito, hindi ka sigurado sa alam mo. Itutuloy mo dahil mayabang ka, yun, napapahal. Walang taong walang kahinaan. Walang taong alam ang lahat ng bagay. Kaya huwag magdunong-dunungan, magtanong. Itanong mo Diba? lang. Ano solusyon sa mga Oo, medyo may solusyon. kayabangan? Admit, no? Aminin. May mga bagay na hindi natin alam. Admit, we all need somebody to lean on. Paski O, nga po diba? si Jesus, si Oo. Diyos na po yun. Humingi siya ng Yes. tulong sa 12 disipulo Oo. para yung mission niya ma-accomplish. Tayo pang mga tao. Kaya nga walang taong pwedeng mabuhay mag-isa, di ba? Totoo Sabi yan. natin, no man is an So lagay niyo po sa island. isip niyo na kailangan natin ng tulong. Lahat po tayo nangangailangan ng tulong. So wag na pong magyabang. Hindi po natin alam lahat ng bagay. Humingi ng tulong, itanong mo lang. Mamaya, itutuloy natin ating usapan sa kung bakit may mga taong hindi humihingi ng tulong kapag sila ay may problema at paano ito masusunod. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa maglubad. Huwag bibitiw. Tulong ko
ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global, Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw ito, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula kay Gina Criste. Gina! Kapamilya, may life insurance ka na ba? What do you do when a life insurance agent talk to you? Umiiwas ka ba o hinaharap mo siya? Aminin! Your reaction depends on your information. May kilala ka bang may car insurance pero walang life insurance? Bakit kapag car insurance ang pinag-uusapan, hindi na pinag-iisipan? Di ba pag bumili ka ng kotse at wala pang car insurance, di ba hindi ito pwedeng ibiyahe? Eh ikaw, naiisip mo ba na kapag wala kang life insurance, hindi ka rin dapat bumiyahe? Serious car accident may happen when you are on the road, but death may happen even when we are not on the road. Isang sama lang ng loob sa loob ng bahay ay maaaring bumawi ng buhay. Kung may car protection, bakit hindi kumuha ng life protection? Mahalaga na may insurance ang kotse, di ba? Pero hindi ba't mas mahalaga ang insurance ng buhay mo? Don't wait until it's too late. Alamin ang benepisyo at sigurado ang mga mahal mo matutuwa sa iyo. Ano ba ang mga to? Number 1, financial security for loved ones. Your life insurance ensures that your beneficiaries receive a death benefit. Hindi natin maiiwasan ang kamatayan, kaya bigyan ng pamilya ng kapayapaan. Number 2, debt repayment. Ang tulong ang ipasa mo, huwag ang utang mo. Magpamana para makatulong sa kinabukasan ng pamilya at hindi utang na magpapahirap sa kanila. Your life insurance can also be used to pay off outstanding debts. Kapag wala ka na, paano na? Kung ang kotse mo ay may insurance, di ba dapat mas mahalaga ang insurance ng buhay mo? Kaya ano pang hinihintay mo? Call or text me at 323-244-9784 at tutulungan kita para matulungan mo din ang iba. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, tutuloy na po natin pagsagot sa tanong bakit may mga taong hindi humingi ng tulong kapag sila ay may problema at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na. Itanong mo lang. Okay, review tayo. Number 1. Una, kaya hindi nagtatanong because they know the solution or they thought they know the solution to the problem. Okay, number 2, kaya hindi nagtatanong po. Ako'y hihiya ako, kaya ayoko because they're magtanong. ashamed to ask questions. Number 3, Because they are afraid. takot ako. Yes, takot saan? Takot mahusgahan. Kahiyan, mahusgahan, Yes. maikwento. Number 4, because they are too proud. Yan, yabang ako. Yabang. Ano tingin nila sa akin Oo. mahina? Okay, number 5 na po tayo. Because they tried before but nothing happened. Totoo po yan. May mga tao po kaya talagang ayaw nang magtanong dahil sinubukan nilang magtanong before, napahamak sila. Ano yun, na phobia? Oh, sinubukan nilang magtanong before, wala naman nangyari. Kaya ang ginawa po nila, isip nila na mula sa araw na ito pag may problema ako, hindi na ako magtatanong. Yan po ang sinabi nila. Ang solusyon, try again. Yan, ibig sabihin. Di ba ang ganda sinabi ni Henry Ford failure is only the opportunity to begin again. Only this time, more wisely. Baka naman po, ang problema nyo, hindi yung nagtanong ka. Ang problema mo, mali yung pinagtanungan mo. Oo. Na kinuwento ka, pinahiya ka, hinusgahan ka, at dahil doon, ayaw mo na magtanong. So, sabi nga ni Henry Ford, you failed, so begin wisely ngayon. Ano ibig sabihin? Maghanap ka ng mga taong tunay mo mapagkakatiwalaan na hindi kay chismis kukwento. So, ikaw mag-isip, ito ba'y taong yon? Ito ba'y taong yon? Ito ba'y taong yon? Kasi po, tandaan niyo po ito. Again, the cycle. May problema ka, hindi mo alam ang solusyon, hindi ka nagtatanong, patuloy ka magdudusa. Pero ang tinuturo po namin, may problema ka, hindi mo alam ang solusyon, itanong mo lang. Malalaman mo ng solusyon, mababawasan ang pagdurusa. Ang problema, dahil nagawa mo na dati, ayaw mo nang gawin ngayon, hindi ka naman sigurado kung ang resulta ngayon ay katulad nung dati. Kaya tayo po naman mabilin. Why don't you try again? Kasi papahirapan mo yung sarili mo. Naalala ko yung yung misis na nagluluto ng pata.
'Di ba? So, tinachop ng maliliit. Sabi nung asawa, bakit mo tinachop? Sabi niya, kasi yan yung nakagawian namin ng nanay ko. 'Di ba? So, punta siya sa nanay niya. Sabi niya, bakit mo tinachop ng maliit po nanay yung yung Pata pata? ng baboy. Oo, ng baboy. Sabi niya, hindi ko nga rin alam yun ang ginagawa ng nanay ko. Pumunta sa Lola. lola. Oo, sabi niya, Lola, bakit ho ba sinachop ito? Sabi niya, ay nako iha, kasi nung unang panahon, maliit lang ang kaldero. O, kailangan pa tumuli. Yung pala, kuminsan po, Oo. may mga ginagawa po tayo na sa totoo lang, medyo hindi na tama. Oo. Kaya lang di tayo nagtatanong, kaya po hindi na iayos. Kaya dapat mas maging matalino rin sa pagtatanong. At kung sino ang tatanungin. Naalala ko yan. yung isang quote, di ba? Yung great men are known for their questions, not for their answers, Kaya po di na, ba? importante po, tanong po ng tama. Oo, kasi kung minsan, kung mali ang mga taong ating tinatanong, nagkakaproblema tayo. Kung may problema ka sa pera, tatanungin mo ba yung kaibigan mo may problema rin sa pera? Pero yung Diba? normally, ginagawa niya, Oo. pinagkukwentuhan niya habang lasing kayo. Oo, so anong matutulong nun? Hindi rin masusolusyonan yung problema mo. So, manap po ng taong makakatulong sa inyo. May problema ka sa asawa mo. Tatanungin mo yung kaibigan mo, kumare mo, kumpare mo na may problema rin sa asawa niya. Ano sasabihin niya? Labo, maghanap po kayong taong nag-aral, may kaalaman, may karanasang ayusin itong mga problema. Ito, sino po ito? Mga marriage counselor, relational counselor, mga psychiatrist, mga spiritual leader, they can help. Kaya kung magtatanong, maghanap ng taong mapagtatagumpayanan yung problemang dinadaanan. Hanggat maaari po, kung pwede yung mga taong dumaanan sa problema nyo na pagtagumpayan na, yun ang tanongin nyo dahil alam na nila ang problema. Ang minsan naman kasi tama yung pinagtanungan, 'di ba? Kaya lang hindi ginawa yung mga dapat gawin. Yun naman Yun po. ang problema. Nagtanong ka, nadinig mo yung dapat mong madinig. Sinabi sa'yo dapat gawin, hindi mo naman ginawa, ay problema pa. O kung ginawa mo man, tumigil ka. Ayun. Bago problema. masolusyonan yung problema, nahihirapan ka, bakit hindi ka pumapayat? Bakit nagkakaroon ka ng issue sa health mo? Ang taba-taba mo, sinabi na sa'yo kung ano yung gagawin mo. These are the exercise, these are the diet. Probably 1 month, 2 months, okay ka. Pero after a while, huminto ka. Bago pa lang nag-kick in o masolusyonan, ayaw mo. So, ibig sabihin po, hindi po problema yung nagtanong ka. Oo. Ang problema po, may ibang bagay na dahilan kaya hindi nag-work yung mga dapat mong gawin. Pero yung paghingi po ng tanong, ng pagtatanong sa ibang tao, tama po yun. Yes. Itanong mo lang. Kaya, try diba? again. Oo, try again. Magtanong uli. Baka this time, maging maayos na ang lahat. Diba? Sabi nga ng kanta na usong-uso ngayon na sinasayawan, maybe this time. Yan, maybe this time. Diba? Kaya nga po, if you will not try again, I'm sure you will cry. Oo. Pag hindi ka nag-try, sigurado, dusa abutin mo kasi hindi mo malalaman may solusyon sa problema. Pero mag-try ka again, you might fail. Oo. But also, you might succeed. Kaya try again. Oo. tanong mo lang. Oo. Try. I'm sure you will fly. So remember, you might try and fail, but never fail to try again and again until you gain. Totoo po yan. Tuloy niyo lang yun. Number 6 tayo. Number 6 naman, bakit hindi sila nagtatanong? Because they don't know where to ask for Ayan, help. totoo po. May mga tao po talaga lito-lito na may problema. Saan ako nalapit? Saan ako magtatanong? Ito na nga po yung show na pinapaalam po namin sa inyo. Saan kayo lalapit? Kanino kayo lalapit? Pwede kayo lumapit sa amin, sa spiritual leader nyo, sa mga professional, sa mga counselor, sa church nyo. Pumunta po kayo. Marami po silang trained counselors sa YouTube. May mga YouTuber po na tumutulong po sa problema. Ito na po, tinuturo po namin sa inyo paano. Sa mga book authors po, may problema kayo sa pera, may mga tao pong gumawa ng libro para solusyonan ang problema sa pera, solusyonan ang problema sa relasyon. So, kung talaga nahirapan kayo, there's a simple solution. Read books on the problems na meron kayo. As if nagtatanong na kayo. Ang good news, marami pong tao or organization na ang mission ay tumulong at magbigay ng payo sa mga taong maraming problema. Yan po yung nabanggit na po namin sa inyo. Kaya ang solusyon, lumapit po sa kanila, doon sa mga professionals, no? Sila po ay mga taong nag-aral para magbigay ng payo sa mga nangangailangan. Sa ibang bansa, normal lang ang mga taong humihingi ng payo at tulong sa iba. Kung may problema ka sa katawan mo, lumalapit sila sa doktor. Totoo Kapag yan. may problema ka sa emotional, relational, lumalapit ka sa psychiatrist, psychologist, di ba? Pero tayo pong mga Oo. Pilipino, normally po, pag meron tayong physical problem, we go to a physical doctor. Oo. Pero pag meron tayong relational problem, we don't go to relational doctor o counselor. Pag meron tayong financial problem, we don't go to financial doctor. Ang punto po namin ngayon, kung pumupunta ka sa doktor, punta ka sa relational doctor, financial doctor, career doctor, meron po yun. Pwede nilang tulungan kayong gamutin ang problema niyo.
And huwag kayong matakot kung merong fee. Mm. 'Di ba? Kasi investment 'yun to make better sa buhay ninyo. Ang problema daw po, 'di ba, Lalo na sa mga Pilipino. oo, may stigma kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila. Sana mabago na po yung ganong klaseng kaugalian dahil naniniwala po kami na mas maraming problema ang masusolusyonan kung tayo ay marunong lang humingi ng tulong. Kaya kadalasan sa atin po, kailangan nating maglaan ng pera sa mga bagay na to. Kasi kuminsan nga po na, sir, naghanap ako libre. Oo. Okay po may libre, pero kuminsan walang libre. So, kailangan po tayong magbayad. At yung bayad po natin, sabi nga ni Ma'am Adeline, i-investment po para Yes. matulungan tayo sa ating problema. Oo, kung ayaw nyo naman, pwede kayong pumunta ng simbahan, yung mga spiritual leaders ninyo na Dagdag ko lang, nagbibigay ng free. bakit sa diba? doktor nagbabayad kayo? Oo nga naman. Ano yung physically may problema ka, malaking problema. Emotionally, mentally, financially, di ba malaking problema rin yun? You might need to pay. Yes. Or humanap ng mga taong pagkakatiwalaan ninyo. Ilapit nyo dito sa programang ito, no, na pwede namin i-channel kayo sa mga dapat ninyong pagtanungan. Nako, sana po marami kayo natutunan sa ating mga pinag-usapan sa araw na to dahil tunay po, ito po pag ginawa po natin, marami pong bagay ang tunay na masusolusyonan sa problemang ating pinagdadaanan. Ang pinaka-importanting bagay na gusto namin iwanan sa inyo, lahat ng problema ay may solusyon. Yung ibang solusyon, alam nyo na. Yung ibang solusyon, alam ng ibang tao. Pero may solusyon. Ang kailangan nyo lang gawin, itanong nyo lang dahil alam nila na hindi wala. At alam ng Diyos ang solusyon. Okay, Closing prayer next week tayo. po, mas marami pa tayong tunay na pag-uusapan na magpapaganda ng inyong buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala nyo sa amin na pag kami dumating sa pagkakataong kailangan namin ng tulong, matuto po kayo kaming humingi ng tulong. Huwag kayong mahiya, huwag kaming matakot, huwag kaming maging mayabang. Magtiwala po kami na may Diyos na handang tumulong sa aming problema. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan na kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga pamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Tigers. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong po pa sa mo global, Gaganda gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo.